Bukod sa Bagyong Luis, may banta rin po ngayong linggo ang habagat at ang malakas na bagyo sa labas ng PAR. Makakapanayan po natin si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Connie, at sa lahat po nating mga taga-subaybay. Sir Chris, base po sa inyong latest forecast, pagkatapos po mag-landfall o lumapit ng husto sa northern na Luzon, ito pong Bagyong Luis, imbis na tumawid sa ating kalupaan, ay lalayo po ito sa ating bansa at kikilos pa silangan. Ano ho ang dahilan niyan at may kinalaman ho kaya ang Typhoon Dolphin naman na nasa labas po ng PAR dyan? Well, Connie, sa ngayon kasi may naka-extend na tinatawag ng ridge of high pressure sa hilagang kanlurang bahagi ng bagyong si Luis, no? So ito yung humaharang kay Luis, kaya ito rin yung inaasahan nating mananatili at magiging dahilan kung kaya't instead na tumawid ng kalupaan ng ating bansa itong si Luis, ay kumilos ng pahilaga, then hilagang silangan papalayo ng ating bansa sa mga susunod na araw. Ganun pa man, may nakataas tayong mga wind signal at ito nga, yung mga pag-ulan na nararanasan natin hindi lamang dito sa Metro Manila, kundi sa mga karatig lalawigan, lalong-lalo na yung mga lugar na may wind signal number 1, dapat maging alerto pa rin po yung mga kababayan natin. Yung Bagyong Dolphin po ba, may posible ring mag-landfall kaya? Or malayo pang masyado para sa ngayon malaman? Sa ngayon ay medyo mas malaki ang tsansa na hindi ito mag-landfall, no? Dahil actually maliit din ang tsansa nitong pumasok ng ating area of responsibility. Okay. Pero patuloy tayong magmo-monitor dito dahil may posibilidad na kahit hindi ito pumasok ng PAR sa mga susunod na araw, pero kung kikilos ito patungo sa silangang bahagi ng Japan and then patungo sa southeastern part ng China, ay ito naman yung susunod na magpapaybay ng habagat, lalong-lalo na ngayong darating na pa-weekend, Connie. Okay. Hanggang kailan ho uulanin ng Metro Manila dahil sa Bagyong Luis naman? Sa ngayon, inaasa natin within the next 24 to 36 hours ay posible pa rin makaranas ng pag-ulan dito sa Metro Manila dahil nga sa Bagyong si Louie. Manaka-naka, hindi naman kalakasan, posibleng huminto, posibleng mahina, pero posible pa rin pong magdulot ng mga pagbaha, lalong-lalo sa mga low-lying areas. Tama ho ba na mahina pa rin ang habagat kahit nandyan na si Bagyong Luis? Tama po, no? Pagkat ang sa kasalukuyan nga nagpapaulan dito sa atin, at hindi lamang sa Metro Manila, no, kundi sa mga karatig lalawigan, ay yung pinakang kaulapan na dala nitong bagyong si Luis. Sa mga susunod na araw, kapag natuloy senaryo na either totally matunaw na itong bagyong si Luis at lumapit naman itong bagyo naman international named na Dolphin patungo sa southern part of Japan or sa southeastern part of China, ito yung magpapaybay ng habagat midweek until ngayong darating na weekend na siya namang magdudulot ng panibagong episode ng pag-ulan dito sa nakararaming bahagi nga ng Luzon. So may possibility pa ho ba itong maging super typhoon tulad ng unang naiulat? Actually, na-downgrade na itong si Dolphin from super typhoon into typhoon category na lamang, no? At ang nakikita natin, posibleng ma-maintain na lang yung typhoon intensity nito dahil yung location nito, yung movement nito, yung lugar na pupuntahan niya ay hindi na ganong kainitan yung sea surface temperature at posibleng malakas na rin yung tinatawag nating vertical wind shear o yung pagbabago ng lakas at direksyon ng hangin sa upper layers of the atmosphere. Pero continuous monitoring pa rin po tayo at magbibigay tayo ng update kasabay po ng update natin sa bagyong si Luis. Marami pong salamat sa inyong update sa amin.